Paano kung ang unang batch ng HIMARS ng Pilipinas ay hindi galing sa sariling bulsa, kundi sagot ng Amerika? Hindi ito chismis lang, may galaw na sa US Congress na pwedeng magbago ng laro sa regional deterrence. Kaya huwag kayong bibitaw, dahil mabigat ang implikasyon nito. Kamakailan lang, ipinasa ng US House of Representatives ang compromise version ng 2026 National Defense Authorization Act o NDAA, isang halos $1 trillion defense bill na nagseset ng policy direction ng Pentagon. At take note mga bro, pang 65th straight year na nilang sinusubukang ipasa ito, kaya hindi ito ordinaryong legislation. Dito palang makikita mo na seryoso ang US sa long-term security planning nila. Sa gitna ng pangamba na maaaring subukan ng China na lusubin ang Taiwan, fully funded sa bill ang Taiwan Security Cooperation Initiative na aabot sa $1 billion. Kasama dito ang tuloy-tuloy na training ng US forces para sa Taiwan at isang requirement na mag-establish ng joint program para sa drone at anti-drone systems. Pero ito ang mas tutok para sa atin, mga bro. Kasama sa NDAA ang authorization ng $1.5 billion na bagong security assistance para sa Pilipinas. At ayon sa ilang sources, posibleng dito pumasok ang initial funding para sa unang batch ng HIMARS ng AFP sa pamamagitan ng US Foreign Military Financing o FMF. Malaking ginhawa ito sa defense budget ng bansa. Ang HIMARS, mga bro, ay hindi lang rocket launcher. Isa itong strategic deterrence asset na kayang tumama ng long-range precision strikes. Kapag na-integrate ito sa AFP, lalo na sa Army at Joint Operations, tataas ang cost para sa sinumang mag-iisip na magpakita ng aggression. At kung FMF funded ang unang batch, mas mabilis ang deployment at mas maliit ang immediate financial burden sa Pilipinas.